leukemia po yung ano. Leukemia? Opo. Yung dugo po nila kasi mababa. Lalo na po yung isa, yung babae po. Talaga pag minsan nga ni binabaktot ko na lang po yan. Yung Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan, ano. Ayun, nandito tayong muli, no, sa isang barangay at mayroon din inilapit sa atin na isang pamilya. At ayun, pupuntahan natin at aalamin natin kung ano ang kwento sa pamilyang ito. Tara mga kalingap, mga kababayan, samahan nyo ko para makakwentuhan natin alinman sa pamilyang ito. Let's go! Hello po, ate. Hello po. Ate, Ganun po. anong pangalan ni ate? Ronilyn Bukol po. Ronalyn Ronilyn Bukol. Bukol. Saan ang bukol mo? Natatawa siya. Ate, dito ka ate. Si medyo behind the lights. Ate, ilang taon ka na ate? 35 po. Anong pangalan uli? Ronilyn Bukol po. Ronilyn Bukol. Bakit madilim ang ating kamera? Nangyari? Wait lang. Ate, kumusta naman? Po, mabuti po. Nakakaraos naman po sa araw-araw po. Ilan ang anak ni ate? 3 po. 3. Asan mga anak mo? Yung 2 po pumasok sa eskwelahan. Nag-aaral? Yung isang anak mo nasa? Nandito po. Tawagan mo nga. Sa inyo bang bahay to ate? Nakikitira lang po. Ha? Nakikitira lang. Nakikitira lang kayo sa bahay na to? Ganon. Pwedeng mapuntahan ate, may aso eh. Hindi man po yan. So hindi ito sa inyong bahay? Ate? Hindi po. Ay, ito po, mga bahay po namin to na ano po, ito nung bumagyo po kasi nasira po yung bahay namin. Nakuha po namin to sa Calamity. Yung pagbagyo po. Ibinigay sa inyo. Opo. Pero yung lupa po, hindi po sa amin. Yung lote ang hindi inyo, pero yung bahay, inyo. Opo. Nakuha po namin sa Calamity yung mga materials po. Okay. Anong trabaho niya, kuya? Sa farmers po. Isang farmers. Nasaan siya ngayon? Nagtatanim po ng palay. Nagtatanim ng palay. Opo. Sige ate, dito tayo magkwentuhan kasi medyo madilim. Be, dumidi ka na, be! Ayan mo na si baby mo, ayaw yata. Nahihiya yata. Ate, mayroon naglapit kasi sa akin na kung pwede daw po ay mapuntahan kayo, no? Opo. At yun nga, sabi ko nga, hindi naman ako pwedeng umindi sa kung sino man ang nilalapit sa akin. Opo. Pwede bang malaman natin kung ano yung sitwasyon ng pamumuhay ninyo dito? Ay, sa ngayon po, po ako doon sa pinsan ko, 100 po ang araw ko po. Nagbabantay po doon sa tindahan niya. Po, 100 po ang araw ko doon. Para po magkamang, pag uwi ko po, may pambili kami ulam, tsaka pagkain po. Si Kuya, magkano naman yung kinikita sa isang araw? 300 po. 300. Ano yun, araw-araw? Minsan po, pag tapos na yung taniman ng palay, wala na po. So, pag may tanim lang, may kumbaga buwan ng taniman ng palay, tsaka lang siya kumikita o Opo. nagkakaroon ng trabaho. Opo. Tapos pag nag-extra po. Artista? Hindi po, nag-extra. Kaya nga, extra sa artista? Hindi po, pag naglalaot po. Pag naglaot, nag-extra maglaot. Shit. Kala ko artista si Kuya, nag-extra sa artista. Hindi po. Okay. Extra lang po ang trabaho. Extra ang trabaho. Okay. Huwag kang mahiya ate sa camera. Talagang ganyan ang buhay. Ikaw ngayon ate, isa ng artista. May kuryente ba kayo dito? Opo. May internet kayo? Wala. May cellphone kayo? Meron po. Mandikipad lang po. Di keypad. Wag mo ilang yung di keypad kasi yan ay komunikasyon. Ilan taon na yung panganay na anak mo? 12 po. Bata pa. Nasa school. Ayan po, yung kasama ko. Panganay? Opo. May sakit. Ano sakit niya? Yung dugo niya pa po na parang inaano po ng puti. Yung dugo niya pong pula na aagaw na po ng puti na Napatsikap niyo ba siya?
Opo, nung ano po na combine po siya sa BRT. Ano yung payo sa inyo ng doktor? Malnourished nga po daw siya. Kailan pa niya, kailan pa siya nakaganyan? Nung bata pa po siya kasi, bata pa po siya. Ngayon, ilang taon na siya? 12 years old? Opo, na-combine po siya nung 9 po siya. Ilang times siyang na hospital? Nasa 4 po. Balik-balik po sila, tsaka yung pangalawa po na babae. Bakit may sakit din? Opo, pareho po silang 3. Pareha sila ng kalagayan na may Opo, sakit. opo. Parang ano po yung mga dugo po nila, mga mababa po. Mababa yung kulay pula na dugo. Opo. Mga anemic po sila. Ganun. Pati po yung babae, ganun din po. Sa tatlo, di ba sabi mo tatlo silang anak mo? Opo. Buti yung isa, hindi naman. Hindi naman po magano yun. Yung ito lang tsaka yung pangalawa po. Ilang taon na yung babae? 9. Magte-10 na po siya ngayon. Nag-aaral. Opo, grade 2. Ito siya, grade 6. Opo. Nonoy, anong pangalan mo, Nonoy? Be, mag-ampang na be. Nonoy, anong pangalan mo? Para ka mong sabi, dali na. Nahihiya. Huwag kang mahiya. Be. Anong nararamdaman mo? Huwag Be, kang mahiya. dali na. Sige na, magkwento ka. Kahit konti. Umarap ka lang sa camera Be, para umampang ka na nga ni. Putla din po. So, maputla siya. Di ba? Eh, yung isa, Ganun din po. maputla din talaga. Opo. Uy, yung labi niya, oh. Nine years old siya nang nalaman ninyo na may ganung sakit siya. Opo. Kasi na buong katawan niya po kasi namaga po siya, hindi na po siya nakaihi. Yung mga buong katawan niya namaga na po. Nung dinala niyo sa doktor, namaga yung buong katawan niya. Opo, kasi hindi na po siya nakakahihi. Anong pangalan mo, Nonoy? Anong pangalan mo? Anong pangalan niya? Bernard po, Bernard Liabres. Liabres. Opo. Kasi di pa po kami kasali papa niya. So ibig sabihin, ikaw ang Liabres. Hindi po, si papa niya. Si papa niya. Bukol po ako. Bukol ka. Opo. Sana bukol mo, ate. Anong nararamdaman mo, Nonoy? May masakit sa katawan mo? Be, Wala? Yung pang-araw-araw ninyo, ate, kumusta naman? minsan po, may ano naman po, nagagawa naman po ng paraan. Kasi po, wala naman po kami lang po. Sa sinasabi mo, ate, na 100 a day ang araw mo, kailan pa yan nagumpisa? Nung ano lang po, nung isang buwan. Anong isang buwan lang? Pero dati, Dito lang po ako sa bahay. wala kang trabaho. Opo, naglalaba lang po. Pag may pumupunta po dito magpapalaba. Naglalaba po ako. Magkano naman yung kinikita mo nung wala pa yung 100 na araw mo sa ngayon? Noon, magkano yung kinikita mo? 250 po. Ano yun? Araw-araw? Hindi bang po. Minsan sa isang linggo lang po. Sa isang linggo? Minsan po, pag wala po kami, tumatawag po ako sa kapatid ko, nanghihingi din po ako. Kasi may dalaw pa po akong lalaking nagtatrabahong kapatid. Binata pa po yun. Minsan po, nanghihingi din po ako doon. Magkano naman yung binibigay sa inyo pag humihingi kayo? Minsan po, 500. Ano yun? Araw-araw? Day po. Sa isang buwan lang po, minsan 2. Sa isang buwan. Okay. Kung wala na po talagang matakbuhan. Minsan po, pupunta din po ako dun sa nanay ko. Dun sa kabilang bayan po. Ang hiram ng bigas. Pag wala po kami pansain. So, pwede bang malaman, ate? Ano pangalan mo ulit? Ronilyn po. Pwede bang malaman, ate Ronalyn? Ronilyn. Ate Ronilyn, pwede bang malaman yung istorya ng pamumuhay ninyo? Yung sinasabi mo na, yun, may karamdaman itong dalawa mong anak na, anong tawag niyan? Anong sakit yan? Leukemia po yung Leukemia. opo. Minsan po, nanghihingi po ako ng gamot po sa center.
pag wala po kaming pambili. O kaya po yung mga gulay-gulay na lang po, yung mga talbos ng kamote para po mapakain po sa kanila. Kasi pang paano po yun sa dugo po. Kahit po mahirap, inaano ko po. Ano yung nararamdaman mo ate ngayon na yung dalawa mong anak ganyan yung sitwasyon nila? Sabi ko nga po sa kanila, hindi sila matigas yung ulo. Pag ano po pinapakain namin ng mga gulay-gulay, kumain po sila para hindi po maano yung katawan po nila. Kasi yung dalawa po, ito po, tsaka yung isa, nung isang taon pa lang po, yung 2010, talaga po balik-balik po sila sa ospital dyan po sa Dunsol. Kaya mahirap po talaga. Sabi ko po dito sa panganay ko kasi marunong na po siya, nakakaintindi na po siya. Yung hindi dapat kainin, hindi na po. Yung mga chichirya, ayaw po na po sa kanila yung mapakain. Kasi nagkasakit po sila kasi minsan kumakain po sila nun. O kasi dapat yung bawal, hindi dapat kainin nila. Opo, ngayon po sinasabihan ko po siya kasi malaki na po siya, nakakaintindi na po siya. Sabi ko yung hindi pwedeng kainin, hindi na kasi tayo lang naman nahihirapan pag nagkakasakit po. Sila, wala po kami matakbuhan kasi pareho-pareho po kami magkakapatid, mahirap lang. Lalong-lalo na po yung nanay ko. Yung nanay ko po, hindi na po nakakakita kasi may katarata po yung mata. Ilan kayong magkakapatid ate? 10 po. Ang dami. Opo. So sa 10 ninyo na magkakapatid, ilan yung natatakbuhan ninyo pag in case of emergency? Minsan po, yung dalawa lang pong may trabaho po sa Maynila. Yung iba hindi. Hindi po, pareho ko din po, yun mas mahirap pa po. Ano yung gusto mong pagkain? Boy, ano yung gusto mong pagkain? Mahiyain po talaga siya. Mahihain siya. Opo. Kasi po, nung time pong nagkasakit siya, ang tumulong po sa akin yung amo ko po sa Dunsol. Kasi po, nagtatrabaho po ako doon. Sila po ang nag-ano doon para pumunta kami ng BRT. Sila po sumagot lahat ng gastos po doon. Ilan taon na nga si kuya? Yung asawa mo? Ano po, 35 din po. 35. Magkaedad lang kayo. Opo. Nakawa yung sitwasyon nila kasi Kaya pag bata pa sila, may leukemia na. opo, yung dugo po nila kasi mababa. Lalo na po yung isa, yung babae po. Talaga pag, minsan nga binabaktot ko na lang po yan. Yung, Pinapasan. opo, pag pupunta po sa eskwelahan. Kasi, yung mga tuhod niya po kasi, na ano daw po, yung mga namumulikat, madaling mapagod. Kaya minsan, ano ko na lang po yun. Kumbaga, pinapasan mo na lang siya para makapasok. Opo. Buti masisipag sila mag-aral. Opo. Sabi ko, hindi na kayo gumaya sa amin na walang walang pinag-aralan po. Sa inyo na lang. Kaya daw po malayo. Pinapasan ko na lang po siya. Saan ba sila nag-aral? Diyan lang po sa sentro. Sa pang-araw-araw ninyo ate, kumusta naman? Minsan po, nakakakaano man po. Minsan, dahil po nagtatrabaho naman po siya dyan. Pagtapos na po yun, wala naman. Dito lang naman po sa bahay, naghihintay na may kuha na magtrabaho. Buti nakakakain kayo ate sa loob ng isang araw 3 beses. Minsan po, kulang man po. Sa tanghali lang tsaka gabi po. Yung mga bata hindi kaya nagkukulang sa pagkain natin. Minsan po, sinasabihan po sila dyan sa labas na kaya malnourished kasi kulang din po sa sustansya po. Kulang sa pagkain. Pero nag-aano naman po kami para mabigyan po naman ng silang pagkain ng gusto nila. Mataas ba mga grades mo, boy? Bernard? Di, Mataas ba mga grades mo? Sa pag-aaral mo? Nahihiyain talaga siya ate. opo, mayayain po talaga siya. Lalo na po yung babae. Ganon. Opo, silang tatlo, talagang mga tahimik po sila. Hindi sila mga palausap. Lalo kung may mga tao po.
Pero hindi ba sila nakakagala sa lugar na to? Dito lang po sila. Sa bandang doon sa malayo na ano, kasi ilan ba kayo magkapitbahay dito? Yan lang po. 4. 4 lang kayo magkapitbahay din dito. Opo. Ibig sabihin malalayo na nga doon. Opo. Dito lang sila paikot-ikot. Opo, diyan sa diyan na po sa may dagat po. Kasi malapit po kami baga sa dagat. Mm-mm. Diyan lang po sila dito. Pabalik-balik lang. Yung mga kapitbahay hindi sila mahilig makipagkapitbahay. Hindi po. Ay ganoon. Dito lang po sila sa bahay. Minsan nga po, pag pumupunta kami doon, kilala niya sa ibang, doon po sa isang baryo. Nag-ano tulos silang umuwi dito. Talagang Yayaya tulos silang umuwi. talagang ano sila sa bahay nila. Opo. So, yun ate, ano pangalan uli? Ronilyn po. Ate Ronelyn, meron akong konting regalo sa iyo, no? At ito ay galing kay Ma'am Lisa, 67 vlog ng Canada, no? At ito ay nung last December pa. Oo, 1 taon na to sa akin. December ito ay pinadala sa akin para pamasko. December 2023. Ngayon, January 2024 na. Kaya 1 taon na to naka-stock sa akin. Oo, kaya ngayon, kasi kababalik-balik ko lang galing ng Maynila, ngayon naghahanap ako ng mga kagaya ninyo para maipamahagi yung ganito. At pag ano ate, balikan ko kayo rito. So, tika ate kunin ko muna saglit ha. Ate, ito. Bigas para sa inyo at bigayan ni Ma'am Lisa, 67 vlog ng Canada. Opo. At pagpasensyahan nyo muna yan kasi yan muna yung ating kaya, no? Malaking tulong na po ito sa amin ko. Maraming salamat po sa nagbigay ng tulong po sa amin ngayon. Ayan, pasalamat kayo kay Lisa, 67 vlog. Opo. Maraming salamat po. Ayan. Tulong pong binigay niyo sa amin. Gusto ko lang po makatapos po ang mga anak ko sa pag-aaral. Gusto ko lang po matulungan po kami na mapagamot po ang mga anak ko po. Kasi po kulang po sila sa ano. Nag-ano po ako na matulungan po kami sa pang-araw-araw, lalong-lalo na pag-aaral ng mga anak ko. Sa panggagamot po, ano po sila sa vitamins po, mga gamot. Sa ngayon, ano yung iniinom nilang gamot? Peros po. Pero sulpit. Opo. Ano yun, resita ng doktor? Opo. Resita po. Pero pag wala po kayong pambili, nanghingi po kami sa center. Kasi libre naman po. Buti meron naman silang gamot, mga ganun. Meron po. Maliban dun sa pero sulpit na yun, ano pa yung iniinom? Ano pa yung binigay sa inyo na resita ng doktor? Wala na po. Pero sulpit lang. Opo. Ano po, kung sa ano po, Perlin po talaga ang reseta sa kanila. Berlin. Opo, kaya lang po mahal. Magkano yung isang piraso noon? Nasa 350 po. Bawat isa. Opo. Kaya po, pag wala po kayong pambili, nanghihingi na lang po kami sa center. Buti nagbibigay naman ng center. Opo, kasi alam naman po nila, nakarecord po silang mga malnourished po. Mga malnourished, tsaka ano po sa dugo. Nakarecord po sila. Kaya binibigyan po talaga sila. So, yung gano'n na lang, ate Ronelyn, kung ano yung payo sa inyo ng doktor, para dito sa mga anak ninyo, 2 kamo to, yung isa nasa school. Opo. At ayun, sundin ninyo yung payo sa inyo ng doktor. Yun nga, pasalamat po tayo kasi merong libre na nagbibigay para sa mga batang ito at wag nyo pong hahayaan na lumala siya, no? At kung may mga ano naman ate, gulay, more gulay na nagpapataas ng dugo, no? Opo. At wag sila yung suka, yung mga maasim. Hindi po sila. Number 1 yun na. Binabawal ko po sa kanila. Okay, yung mga maasim, Opo. bawal yun sa kanila. Wag nyo paanoin sila ng mga maasim. Kaya tayo, pag siguro sa mga gulay,
Huwag na kayong gumamit ate ng mga ingredients na ano. Asin, huwag na kayong gumamit ng ibang ano. Ricardo, okay na yun ate. Opo. Tiyaga lang kayo, no? Para Opo. sa inyong mga anak, no? Minsan po, mga talbos ng kamuti, inaano ko lang po sa sinaing. Mm-mm. Pinapaano ko po para ano, tapos pipigain po, sinasawsaw lang po yun sa ano. Ano yung pinagsasawsawan niya? Toyo Nila? po. Toyo. Kung maaari nun ate, wag. Oo. Kasi may mga ano pa rin yan ate. Wag na yun. Natural na lang kayo. Mag-natural na lang kayo. Kung sabi ko nga, lulutuin, asin, ricado lang, wag na kayo maglalagay-lagay ng kung ano-anong ingredients ha? Opo. Para makaiwas na yung mga bata sa magiging epekto sa kanila ng mga ganong ginagamit sa ano sa mga ulam natin, no? Opo. At ayun, Ate Ronelyn, maraming salamat at naibahagi mo yung kwento ng pamilya ninyo. At huwag kayong mag-alala kung may tulong na darating para sa inyo, yan po ay ipapaabot ko sa inyo. Kahit sa pabigas-bigas man lang, Opo. siguro naman ay malaking tulong na po yan sa inyo, ate, Opo, no? maraming tulong na po. Ayun. Sige. Ate Ronelyn, maraming salamat ha. At ingat kayo palagi dito. Opo. Salamat po. Yun mga kalingap, mga kababayan, ayan na, pauwi na tayo, no? At ayun na ang kwento ng pamilya ni Nanay Ronelyn. Na yung kanyang dalawang anak pala ay mababa, as in mababa yung kulay pula ng dugo nila, no? Nakakaawa yung sitwasyon. Yun nga lang, medyo mga mahihiyain. Oo, lalong-lalo na yung bata ay medyo mahihiyain talaga. Mga kalingap, mga kababayan. Pero ganun pa man, ay tsinaga natin na makakwentuhan sila at malaman yung sitwasyon nila, no? At maraming salamat. Unang-una, Kuya Bal Santos Matobang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab. At maraming salamat po talaga, Ma'am Lisa 67 Vlog. Salamat din po, Ma'am Lani Wonder Woman, Chonila Reyes, Tita Emon Fan Channel, Mil Lapitan. At maraming salamat, Kinrid TV. Yan, Maria Cosinera, shout out sa inyo, no? At maraming salamat sa Team Solid, Team Mama Sinya Vlogs. Maraming salamat po sa inyo, no? Sa mga teams po na nandito o pumupunta sa aking premiere, shout out po sa inyong lahat. At sa lahat po ng ating mga viewers, bagong subscribers, maraming salamat po. Hiling po ng inyong lingkod, Kalingap Tatay Papsi. Huwag natin kakalimutan laging mag-share, mag-like at mag-comment sa mga video ganito. Mga kalingap, mga kababayan, maraming salamat. And God bless us all. Bye-bye!